Samantalang tayo po ay nakarating na sa ating paroroonan, dapat po natin pasalamatan ang ating dakilang Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Alam po ba natin na mayroong dalawang tanong sa banal na kasulatan na napakahalaga? Samantalang sa aklat po ng Mateo 24 talatang 3, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagtanong. Ang tanong ay, Panginoon, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang katapusan ng sanlibutan at tanda ng iyong muling pagparito? Ang sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, makakarinig kayo ng digmaan, salot sa hayop at sa tao. Gayon din po ang krimen, ang paglago ng kaalaman. Ang tao ay tatakbo ng paroon parito. Lindol, napakaraming mga karahasan ang ating mararanasan. Diba, ang mga ganong bagay ay ating pong nararanasan sa ating napanahunan. Sa makatuwid, ang katapusan ng sanlibutan ay malapit na, mga minamahal ko. Kaya ang tanong ay, ano ang dapat natin gawin samantalang malapit na ang katapusan ng sanlibutan? Ang sabi po ng aklat ng Mateo Kapitulo 3, versikulo 2, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Mga kaibigan, bakit napakalaga ng salitang pagsisisi? Sapagkat ang sabi ng Roma 3:23, ang lahat ng tao ay nagkakasala. Ang tanong ay, ano ang kabayaran ng kasalanan? Binanggit din po ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Brother Mar, paano kung tatanggapin ang kaloob na buhay na walang hanggan sa kabila ng kamatayan na ating mararanasan? Ang sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Ang buhay na walang hanggan ay walang bayad at sa pamamagitan lang, mga kaibigan, ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay libre, mga minamahal ko. Ito'y inaalok ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang mga bagay sa libutan ay may bayad. Ang bisyo may bayad. Ang damit may bayad. Ang magarang sakyan, ang bahay lupa may bayad. Subalit ang kaligtasan, mga kapatid ko, ay walang bayad. Ito'y inaalok sa atin ng Panginoon sa umagang ito, sapagkat ever-increasing ay blessing, mga minamahal ko. Lagi po natin tatandaan, ang Panginoon ay mananatiling Diyos kahit walang tao, pero ang tao ay hindi mananatiling kapag walang Diyos. Ano po? Yan po ang lagi nating pakatatandaan sa ating buhay. Sapagkat ang sabi po ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 1, ang sinumang na kay Kristo'y wala ng hatol na mararanasan para doon sa impyerno, kundi nalipat na sa buhay na walang hanggan. Ano ang pangako ng Panginoong Diyos sa mga taong nagsisisi? Ang sabi po ng aklat ng Roma Kapitulo 10, versikulo 9, sapagkat kung ipinapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Napakalinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ipinapahayag natin ang ating bibig na si Jesus ay Panginoon, sumasampalataya tayo sa ating puso, ano sabi ng Diyos? Ikaw ay maliligtas, mga kapatid ko. Kung hindi tayo lula ng sasakyan na ito, habang tayo naglalakbay, ay maaari tayo mapahamak. Subalit kung tayo nanatiling sa barkong ito, tayo po'y nakarating sa ating paroroonan. Gayon din po ang mensahe ng Panginoon. Kung hindi tayo mananatili sa salita ng Diyos, tayo po'y hindi makarating sa ating paroroonan. Sapagkat nangako ang Panginoon, darating isang araw, wala nang pagkakasakit, wala nang luha, wala nang kamatayan, at wala nang paghihirap tayo mararanasan. Hindi po sa sanlibutan na ating ginagalawan, kundi doon sa langit na bayan. Yun pa ang pangako ng Panginoon sa umagang ito, sang-ayon sa aklat ng Juan Kapitulo 11, versikulo 25. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sino man sumasampalataya sa akin, bagamat mamamatay, gayon may mabubuhay. Nais ng Panginoon sa umagang ito na mapakinggan natin ang mensahe ng Diyos, sapagkat tayong mga tao ay mamamatay tunay, mga kapatid ko. Hindi natin alam kung saan, paano at kailan. At pagkatapos ng kamatayan, sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo Kapitulo 9, versikulo 20 sa 27,
ay paghukom na, mga kapatid ko. Kaya saan paroroon ang iyong buhay? Mga minamahal ko, sa umagang ito'y paalala sa atin ng dakilang Diyos. Ano man ang ating kalagayan sa ating buhay, hinihimok tayo ng Panginoon sa umagang ito, natanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay bilang personal na tagapagligtas. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pong makikinig. Nawa ang salita ng Diyos ay maging patnubay natin sa ating buhay. At sa ganon, sa pangako ng Diyos na buhay na walang God, ay makarating tayo. Hayaan niyo pong ipanalangin ko ang bawat isa bago tayo maghiwalay. Minamahal po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, Panginoon, maraming salamat po na kami iningatan sa buong magdamag na ito, Diyos, at ginising upang makapagpatuloy sa aming buhay. Minamahal po namin, Ama, maaari po ba na patawarin kaming lahat sa aming nagawang kasalanan, at ang mga kapatid po nito, Ama, makaingatan sa kanilang pupuntahan. Pagpalain, Panginoon, ang kanilang buhay. Gayon din, Panginoon, ang kanilang hanap buhay. Minamahal po namin, Diyos, sino mang may pagkakasakit sa kalagitnaan, Panginoon, ay inyo pong bigyan ng kagalingan. Sino mang depressed, Panginoon, bigyan nyo ng kapayapaan. Sino mang nagkukulang sa pag-ibig o Diyos, punuin nyo, Panginoon. Sino mang naghahanap ng pag-asa o Diyos, ay bigyan nyo ng pag-asa. Sino mang, Panginoon, naghahanap ng hanap buhay, ay pagkaloob o Diyos. Mahal po namin, Ama, samantalang kami iba-iba ng pananampalataya. Subalit, Panginoon, naniniwala kami na merong isang Ama dyan sa langit na Ikaw. Kaya naman kami magkakapatid lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin. Ito po'y aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo, mga kapatid. Maraming salamat po. Ingat po ang bawat isa sa ating pupunta.